Amen. Galing naman iba tempo niya umibitin tapos biglang ipapasok So maraming salamat sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral. So ating pong tatalakayin patuloy ang ating pong paksa sa Nehemiah. Ating pong buksan ang ating mga banal sulatan sa Nehemiah chapter 4 verses 9 to 23. Ito po ating tatalakayin, discouragement. Ano ang sanhi ng discouragement? Panlulupaypay, kawalan ng pag-asa sa ating buhay dito sa lupa, na tayo po ay punong-puno na ng pagpapasensya, pero nauubos din kung minsan na tayo po ay nadi-discourage na. Ang discouragement po ay humahantong sa anxiety, depression, at kadalasan po ay nauuwi na kung minsan sa suicide. Huwag naman sana mangyari sa atin, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang ating pong paksa, discouragement, causes and cure. Ano ang sanhi at ano ang lapat na solusyon o gamot para tayo po ay hindi ma-discourage ng lubusan. Ating pong basahin sa Nehemiah. Tayo po tumayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Sabay-sabay na nating basahin para hindi putol-putol sa ating pong internet ang ating pong pagbabasa. Nehemiah chapter 4 verses 9 hanggang 23. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 9, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. And Judah said, the strength of the bearers of burdens is decreased, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. And our adversary said, they shall not know neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease. And it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times from all places, hence ye shall return unto us, they will be upon you. Therefore said I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families, with their swords, their spears, and their bows. And I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. And it came to pass, when our enemies heard that it was known unto us, and God had brought their counsel to naught, that we returned all of us to the wall, everyone unto his work. And it came to pass from that time forth, that the half of my servants wrought in the work, and other half of them held both the spears, and the shields, and the bows, and the habergeons, and the rulers were behind all the house of Judah. They which builded on the wall, and they that bear burdens with those that laded, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. Verse 18, for the builders, everyone had his sword girded by his side, and so builded. And he that sounded the trumpet was by me. And I said unto the nobles of the ruler and of the rulers, and to the rest of the people,
The world is great and large, and we are separated upon the wall, one far from another. In what place therefore hear the sound of the trumpet? Resort ye hither, and to us our God will fight for us. So we labored in the word, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. Likewise, at the same time, said I unto the people, let everyone with his servant lodge within Jerusalem, that in night they may be a guard to us, and labor on the day. Last verse. So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put our clothes, saving that everyone put them off for washing. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Muli po tayong manalangin sa Panginoon. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa paalala niyo po muli sa amin, sa buhay ni Nehemiah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy niyo po kami pinapakain ng inyong salita. Palain po ninyo ang bawat salita po ninyo na aming pong pagbubulay-bulayan, aming po itong pinagkakatiwala sa inyong Panginoon. Turuan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa amin. Maging angkop ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging bahagi na ito, Panginoon, sa bahagi ng aming buhay, sa aming pagdidesisyon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay lagi kaming sasangguni sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalakasan. Huwag po kami manlupaypay sa mabuting gawain na iyo pong pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Lalo tigit sa aming kapanahunan. Panginoon, ito pong panahon na ito ay nakaka-discourage na talaga. Kung aming ikukumpara ang aming katatayuan sa ibang bansa, Panginoon, ay naging napakalayo ang aming katatayuan, Panginoon. Pero maraming salamat pa rin sapagkat nandyan pa rin kayo kasama namin, Panginoon, na nagpapalakas sa amin kapag kami, Panginoon, ay hinang-hinana. Nandyan ka, dakilang Diyos, na nagpapalakas sa amin. Maraming salamat, Panginoon, kaya na sinabi ni Pablo, kapag ako'y nanghihina, kayo, dakilang Diyos, ang aking kalakasan. Maraming salamat, pagpalain po ninyo ang inyong mga salita na aming pong pagsasalusaluhan sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makapuno po tayong lahat. Discouragement, ano po? Sa banal na kasulatan, lahat ng mga great leaders, great people, men and women, sa banal na kasulatan, kapag leader talaga, talagang nakakaranas, no? Hindi na iba ang discouragement, parang bahagi na ng buhay ng isang tao ang discouragements, lalo na kapag tayo po ay may posisyon sa iglesia, sa opisina, sa trabaho, kahit sa pamilya, ano po, kapag tayo po ay padre de pamilya o ina ng tahanan, ay talagang ang discouragement po ay bahagi na ng ating buhay. Pero kinakailangan po maging balanse ang ating pananaw patungkol sa discouragement. Sa banal na kasulatan, ang mga tao ay naging dakila sapagkat sila ay nakaranas ng discouragement po. Maraming beses na rin sa aking buhay naranasan ko na itong uri ng panlulupay-pay. Meron pang isang pagkakataon na talaga ako'y humiga na. Talaga sabi ko, Panginoon, kunin mo na ako. Talagang ako'y lupay-pay na noong panahon na yun. Pero purihin ng Diyos at nandito pa rin tayo sama-sama. Dalawang tao lang yata o 3 tao lang ang nakita ko sa banal na kasulatan na hindi ko nakakitaan na sila ay nakaranas sila ng discouragement, pagsubok, pero hindi ko sila nakitaan o nabasa man lang sa kanilang sinulat na sila ay nagsisi, kagaya ni Job, sana hindi na lang ako pinanganak, no? Parang si Jonah, hirap na, no? Kunin mo na ako, Panginoon.
Si Joseph ng Old Testament, hindi ko nakita siya na siya ay na-discourage, bagamat siya ay nabilanggo ng maraming taon. No, nandun pa rin ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa, sa Daniel, sa aking pag-aaral, hindi ko siya nakakitaan na siya ay na-discourage. No? At si Pablo, ganun din, kapag siya ay nakakaranas ng peligro, no, danger sa kanyang buhay, lagi na sinasabi, maliit na bagay lang yan. Ikukumpara sa langit na hinihanda sa atin ng Panginoon, maliit na bagay lang yan. Kahit doon siya ay papatayin na, yung sinulat niya sa 2 Timothy, yung po sabi niya, I have kept the faith, I have finished the race with joy. No? Kaya sabi nito, I have kept the faith. No? Kaya tayo po, pag tayo po ay nadi-discourage, yan po ang ating banggitin, lagi natin kasama ang ating Panginoon. At isa sa ating pong tatalakayin ay si Nehemiah. Po. Itong si Nehemiah ay leader, no? Siya po ay cupbearer, ngayon siya ay builder, at napakalaki ang kanyang obligasyon, responsibilidad, na kanyang i-encourage ang tao na magpatuloy sa paggagawa ng kanilang pader, ng kanilang puta. Pero andito ang mga tao na ginamit ng kaaway para siya po ay ma-discourage. Tingnan po natin ang isang quotation patungkol sa isang discouragement. Sabi nito, many of the great accomplishments of the world were accomplished by the tired and discouraged people who kept on working. Marami daw karamihan sa mga tao ng mga dakila, no, sa ating lipunan, sa ating mundo na nakakaranas ng discouragement, pero sila po ay hindi nagpatalo sa discouragement, sila ay nagpatuloy sa kanilang endeavor at natupad nila ang kanilang pangarap. Huwag tayong titigil, ang sabi ng Panginoon, be ye not weary in well-doing, for in due season ye shall reap if you faint not. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti, lalo na kalooban ng Diyos. Huwag tayong manlupaypay, no? Tayo po ay pakonti na ng pakonti, no? Ngayon, babalik na naman tayo yata sa ECQ. Ewan ko, bahala na sila. Basta tayo ay buhay pa, no? Bahala na sila magdesisyon kung anong gusto nilang gawin. Nakakalog muna, hindi na ako nanonood talaga ng balita. Talagang simulit nga, sabi ko, patay mo na nga yan, naiinis na ako sa mga balita. Na-stress ako, nagkakaroon na ng mga wrinkles, nahirapan ako. Sayang lang ang aking, sayang lang ang aking araw. Kung pakikinggan ko yung mga yan, na napaka, illogical, unreasonable ang kanilang mga protocol. Yan, so tayo po ay magpatuloy, no? At makakamta natin ang tagumpay kapag tayo po ay patuloy lang, no? Kagaya ng karera ng pagong at ng puneho, no? Yung puneho, napakabilis niyang tumakbo, pero yung pagong dahan-dahan, surely, slowly but surely, totoo yan, no? Kahit in-experiment yan, binidyo yan, yung puneho at saka yung pagong. Nanalo nga talaga yung pagong. Kasi yung pagong diretso, yung puneho, mabilis, pero nade-distract siya sa kanyang paligid, natitigil siya. Nanalo na yung pagong. Nakapraso lang na, ganyan lang. Nakabito. At napanoorin nyo, nanalo yung pagong. Dahil nga sa kanyang persistent. No? Kung ang suso ay walang persistence, hindi siya makakarating sa art. Wala na sa anong suso ngayon. No? Dahil sa unti-unti ay tayo po ay makakarating sa ating paroroonan. Sige, tingnan na natin. Una, where discouragement came from. Saan ba nagmula ang discouragement? Tignan natin sa Nehemiah chapter 4 verse 10. Ano po? Tignan natin. Saan ba nagsimula ang discouragement? And Judah said, the strength, sa verse 10, of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. Sa dinami-dami ng mga tribo na magsasalita para manlupaypay itong si Nehemiah, unlikely itong mga taga-Judah
Napo, napaka kakaibang pangyayari kasi ito pong bayan ng Judah, tignan po natin sa Genesis, may text ba sa Genesis? Yeah, sa Genesis chapter 49 verse 8 to 10, sabi rito, so Judah, thou art healed. Ito po yung kanilang blessing na po, na lahat ng anak ni Judah, ni Jacob ay kanya nang binibless sapagkat malapit na po ang kanyang pagpanaw. At ito po ang sinabi ni Jacob kay Judah, Judah, thou art he whom thy brethren shall praise. Thy hand shall be in thy neck, in the neck of thine enemies. No po, thy father's children shall bow down before thee. Ang sabi nito, ang iyong mga kapatid ay magbibigay ng puri sa iyo. Kaya nga yung Judah, ang ibig sabihin niya ni praise. At yan din po ang pangalan ni Judas, si Judas, ang ibig sabihin praise. Kaya alam, hindi naman natin papangalanan yung ating anak na si Judas. Pangalan ng anak ko si Judas. Kasi ang pangalan niya praise. Hindi naman siguro. Nasira na yung pangalan niya. Nasira na yung reputasyon ng kanyang pangalan. At ang sabi rito, and shall be in the neck of thine enemies. Ito po, kaya niyang lipulin ang kanyang mga kaaway. Thy father's children shall bow down before thee. Kahit yung kanilang mga saling lahi ay itataas ang pangalan, ang kan ni Judah. Verse 9, Judah is a lion's whelp. No? Para maliit na leon. From the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse up him up. Verse 10, the scepter shall not depart from Judah. No, ang pagiging hari ay lalabas sa bayan ng Judah. Lahat ng magiging hari, sila David, yan, lahat ng magiging hari sa bayan ng Israel ay galing sa Judah. Nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come. No? Yung Messiah. Ang Shiloh po ay, ang translation niyan ay Messiah, ang ating Panginoon. And unto him shall the gathering of the people be. Pero mo, ang kantang-kanta ng blessing na ibinigay dito kay Judah. Pero nung sila po ay nagtatayo sa panahon na ni Nehemiah, ang pangit na ng kanilang reputasyon, ano po? Hindi na ugma sa kanilang pangalan na sila sana ang lahat ng mga hari ay lalabas sa laylayan ng bayan ng Judah. Pero sa kanilang ginawang pag-uugali, na sila pa ang ginamit ng kaaway, Nehemiah ay mawalan o masiraan ng loob sa kanilang pagtatrabaho. Kung sino pa ang inaasahan na dapat sila ang mag-i-encourage, sila pa ang nag-discourage sa mga taong nagtatrabaho. Kung minsan, ganyan ang nangyayari sa atin, kung sino pa ang pinakamalalapit sa ating puso, doon pa tayo makakarinig ng discouragement. Minsan nangyayari po yan. Sa akin nangyari na rin po yan, maraming beses na, pero yan po ay napagtagumpayan. Napaka-personal na mga naririnig. No, minsan nakakarinig tayo masyado ng personal, nadi-discourage tayo. Napapaiyak na nga ako kung minsan nung araw na narinig ko yun, napaiyak talaga ako, naikumpara pa ako sa napakagaling na pastor, napakatalino, doon pa ako naikumpara. Sabi ko, pambira, baka nga higa po sabi ko, talagang discourage ako. Umiyak na nga ako sa sobrang discouragement, pero siyempre, tayo po ay pinalakas ng Panginoon. Lagi, parang pinapik-tapik ako. Huwag ka magalala. Yan, huwag ka magalala. Tumindig ka na ma-encourage kita, sabi ng Panginoon. Kung sabi niya rito, kung sino pa ang inaasahan na dapat na magtatanggol kila Nehemiah, na mag-i-encourage, sige Nehemiah, ipagpatuloy mo yan. Di ba ang ganda ng lahi nila? Sa kanila ganda lalabas ang hari, pero hindi po nangyari yun. Tumisan sa ating personal na buhay ay nangyayari po yan. Kaya kung minsan, asahan na natin yan, no? Lalo na kung tayo ay leader, no? Tayo po ay mayroong pinamumunuan.
kasama na sa ating buhay ang mga bagay na yan. Yan. So, tingnan natin. Ano pa? Yan, nasabi rito, another source of discouragement, no? Meron ng isa, meron pang kasama. Ano pa ang sabi rito sa verse 12? Tignan natin. Verse 11 and 12, and our adversaries said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them and slay them, and cause the work to cease. No? Pinagtatangkaan pa silang patayin ng mga tao, no, na walang magawa. Ayaw nila na merong pagpalain, no, uunlad, lalo na sa bansa natin, yung crab mentality, no? Kaya totoo yan. Yung araw, pag nagpupunta kami ng nanay ko sa Balintawa, sa palengke, nakikita ko yung mga talangka, walang takip. Walang takip ang talangka. Yung lalagyan ng balyera, walang takip. Kasi kapag yung talangka, makakatakas na, makikita na isang talangka, takip pababa. Kaya walang talangka na nakakatakas. Kasi mismo sila ay naghahatakan pababa. No, yun ang napakapangit na ugali. No po, ewan ko kung kanino natin minana yun, pero hindi po nararapat yun. Sabi nga ng Panginoon, kahit ang iyong kaaway ay napahamak, wala tayong karapatan na tayo po ay magsaya. Kahit kaaway na natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ipanalangin mo ang mga tao na nagpe-persecute sa iyo. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Tanging ang Diyos lamang ang may sabi niyan. Wala nang ibang pwedeng magsabi niyan. Tanging ang Panginoon ang makapagsasabi na mahalin natin ang ating mga kaaway. Ipanalangin mo ang mga tao na nag-uusig sa iyo. Grabe, no? Sa ating lang sinabi ng ating Panginoon yan. At mga Kristiyano lamang ang merong kakayahan na gumawa ng mga bagay na yan sa tulong ng ating Panginoon. Kahit nga ang Panginoon nung pinapako na sa krus, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Ano pa ang source ng ano? Nasabi rito sa verse 12, and it came to pass, when the Jews, no po, yung mga nasa labas ng pader, kinukutya sila, at sabi rito, which dwelt them, came and said unto us 10 times, 10 beses, 10 makaulit na beses, na kanilang sinabi sa kanila, from all places, hence ye shall return unto us, they will be upon you. Lagi silang sinasabihan, pinagtatangka ang patayin, sige, ituloy niyan. Kung hindi, talagang kayo ay mapapahamak. Yun, nakaka-discourage. Yung malalapit sa ating buhay, yung mga tao na nasa ating paligid, na po, para tayong corner na, na tayo po, kabi-kabila, wala na tayong ibang nari, kundi discouragement, totoo po yan. At yan po ay asahan na natin, bahagi na ng ating buhay, at yan ang magpapalakas sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ng mga matatanda, hanggat may buhay, may pag-asa po tayo. Hanggat tayo po ay humihinga, po tayo po ay kumilos, huwag tayong magpapatinag sa mga pagsubok sa ating buhay. Kaya po, tingnan natin. Nasabi rito, 4 causes of discouragement. Now, talakayin natin, 4 na sanhi o pinagmulan ng ating discouragement o yung ating panlulupaypay. Na tayo po ay nasiraan ng loob, na wala na tayo sa ating diskarte, ating focus na wala na. Tingnan natin isa-isa ang causes at susunod tingnan natin ang cure, no? Ang solusyon sa ating pong discouragement. Una, tingnan natin a loss of strength, no? Sa verse 10, isa sa mga nakakapagbigay sa atin ng discouragement kapag tayo po ay pagod na. No po, lalo na sa mga estudyante, no? Pagod na sa kanilang pagbabiyahe, pag-aaral, no? Sa kanilang mga assignments, mga term papers, yan. Mga tatay sa kanilang trabaho, mga nanay sa gawain sa bahay, lahat. Tayo ay nakakaranas kapag tayo po ay nagkaroon na ng na-drain na yung ating lakas, nawawala na yung ating enthusiasm,
Nawawala na yung ating positivity, yung ating positive thinking, puro negative na ang ating nakikita. Nagiging gloomy na ang ating paligid, hindi na maliwanag yung araw, no? Nakikita natin, puro negative na. At ang sabi rito, kapag, lalo na yung mga may karamdaman, may mga sakit yan. Yung mga nasa ospital, nakaka-depress talaga. Kapag tayo po ay may karamdaman, iniisip natin, paano na kaya ang ating magiging kalusugan, paano na ang ating magiging buhay. Pag nawala na tayo ng lakas, yan, tayo po ay nakakaranas na ng discouragement. Bakit po sila nakaranas ng discouragement? Verse 6, so build with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. No? Nung kalagitnaan na nang matatapos na yung pader, nasa kalagitnaan sila, doon talaga nagaganap ang discouragement. Diba? Nung una, siyempre, excited, no? Hiking tayo. Gano'n ba katagal ang ating paglalakad? Siguro mga dalawang oras lang yun. Nung tayo po ay naglalakad, nakakatatlong oras na tayo, hindi ba tayo nakakarating sa ating pupuntahan? Ba? Malayo pa ba yan? Yan, ganyan ang ating mga attitude, no? Lalo na sa atin kapag tayo po ay may binabayaran ng bahay, sasakyan, ano po, pag nasa ka, nung una okay pa kasi may budget pa excited pa kasi okay, nagagamit pa may tinitiran pero pag nasa kalahati na, naku po, hanggang kailan pa ba ito? Na parang ayoko na, no? Ganon kung minsan tayo, kung kailan matatapos na, doon kikilos ang kaaway, huwag man tapusin yan. Wala na, hindi mo na kaya. Minsan, iniisip natin, kalooban pa ba ng Diyos? Itong kurso ko na ito, o itong tinatapos kong pag-aaral, kalooban pa ba ng Diyos ko? Ano po? At hindi nawawala po yan. Tandaan po natin, kapag tayo po ay nasa kalagitnaan na, at konting-konti na lang ay matatapos na tayo, dyan na darating ang discouragement. Kaya nga si Kuya lang, hindi na-encourage ang Kuya, hayaan mo lang. No? Makakabenta ka rin. Grabe naman kasi binibenta 4 na milyon. Sino ba naman bibili nun? Grabe, no? 4 na milyon ang kanilang binibenta. Pero siyempre, umaasa pa rin tayo. Kailangan kasi ng kumpanya yan. Lalo na yung malalaking kumpanya. No? So tayo po yung mag-discourage. No? Kaya nga yung Russia ay naisahan ng Amerika sa Alaska. Nung ang mga Ruso ay nagdidig ng oil, tumigil sila kasi wala na talaga. Hindi na natin, wala ito lang binenta sa Amerika. Sila nagpatuloy ng mismong binutas ng Ruso. At yung konti na lang pala, konting-konti na lang, nandun na yung bukal ng langis. Wala na. Tumigil na-discourage. No, huwag tayong mag-discourage. Kahit ilang taon pa natin, inaasam-asam yung isang bagay, no? Hanggang meron tayong magagawa, gawin natin yan. Sila Nanay Julie nga, sila Ate Ellen, hanggang ngayon nag-aaral pa rin po. Talagang yan ang kanilang kagustuhan. Diyan sila masaya. Talagang hindi sila nakatingin sa halfway. No? Laging tapos. Matatapusin ang naumpisahan. No? Yun ang dapat nating attitude. Tapusin ang naumpisahan. Huwag yung naumpisahan, dapat kalagitnaan, iiwanan, iba gagawin. Yan. Hanggang sa ang dami-dami na nating nakapending na gawain. Isa-isa lang, tapusin muna natin ang dapat gawin na dapat tapusin bago tayo gumawa ng isang bagay pa. Para lahat yan ay matapos natin. No? So, a loss of strength. Kapag tayo po ay wala ng lakas, yan, makakaranas na tayo ng discouragement. O kung meron, nung ako po may sakit pa, talagang hinang-hina na ako, putlang-putla na ako, sabi ko, wala talaga yata. Pero nandun pa rin yung aking fighting spirit pa rin. No? Talagang lumaban ako. Kahit nung nagpunta na ako ng Palawan, sa totoo lang po, hindi masaya, hindi ako nag-enjoy. Talagang nag-enjoy din naman ako. Kaya na yung katawan ko talagang kinakaladkad ko. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi ako nakakapagpa-picture na hindi ako nakangiti. Doon lang ako napansin na may mga larawan pala ako na hindi ako nakangiti. Nakakaramdam na ako talaga ng kapaguran. Pero, purihin ng Panginoon,
yung ating kalakasan po, lagi natin isipin po na ang Panginoon. Tingnan natin sa Isaiah. Meron isang talata rito 41. Yan, 41. Hindi po nagkakamali. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Verse 31. 40 verse 31. Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kung tayo po ay parang ito yung logic nito, yung tayo po ang cellphone, ang Panginoon po ang charger. No, nagkikipag-exchange tayo ng kalakasan sa Panginoon. Yung kalakasan ng Panginoon ay malilipat sa atin. No? At ang ating kahinaan ay mawawala, kukunin ng Panginoon. No? Ang ating kahinaan at papalitan niya ng ating kalakasan. Ano yung po ba napag-alaman ng mga scientifico na yung pusa pala ay nakakapagpagaling ng ating karamdaman, maging ito man ay physical o emotional. Yung pusa pala pag di ba parang hinihika? Yung pouring, yung pala, ay may yung decibel, yung tunog, yung decibel, yung tunog ng sound, tsaka yung vibration, ay sakong-sakto pala, na kapag nag-vibrate sa atin, yung kanilang pouring, yung gumagano, sa ating dibdib, tayo pala ay pinalalakas, no? Kinukuha na pala, no? Kinukuha pala niya yung kahinaan natin at kanyang pinapalitan. No? Kaya pala sabi ng mga doktor, ang mga pusa ay laging natutulog kasi parang kinuha nila yung kahinaan natin at kanilang pinalitan. Ang galing. Kaya sabi ko, grabe ang Panginoon, kahit pusa. Kaya lang yung pusa namin, hindi namin napakinabangan. Napakasuplado ng pusa na yun. Ayaw ko ba? Pusa nagmana yung pusa na yun, napakasuplado. Maganda, napakaganda naman. Si Ate Melo yung nagbigay. Napakaganda. Kaya napakasuplado Ate Melo. Mabait mabait yun pag gusto kumain. Kaya napakalambing, gano'n ang gano'n. Basta kakain siya. No, kapag wala na tayong kalakasan, ibaling natin ang ating paningin sa Panginoon. Pangalawa, nasabi rito, courage is not having the strength to go on. It is to go on even you don't have the strength. No? Kahit na wala na tayo, tunay na katapangan ay hindi dahil meron tayong kalakasan, kaya tayo po ay gumagalaw. Kahit wala na tayong kalakasan, sabi nito, patuloy pa rin tayong gumagalaw. Sabi nga ni Martin Luther King, if you can fly, then walk, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. By all means, keep moving. Ang sabi ni Martin Luther King. Keep moving, ang sabi ng Panginoon. Kahit minsan wala na tayong kalakasan, pero kinakailangan talaga na gawin natin ang obligasyon natin sa ating Panginoon. Kung minsan nga, no, sa sobrang pagod na natin, alam ko naman minsan kinakaladkad natin ang sarili natin patungo sa church. Pero alam ng Diyos yan po. At na-appreciate ng Panginoon yan na kung minsan kinakaladkad na natin sa sobrang pagod na natin. Tanging ang pag-worship na lamang natin ang nagiging kalakasan natin. Pag nakita natin yung mga kapatiran natin, parang tayo ay na-charge. Kaya balang araw, makakabalik tayo sa ating church. No? Yan. So, pangalawa, tignan natin, a loss of vision. Ano po, hindi sa nawala ng paningin, lumabo ang kanyang mata, kundi itong loss of vision ay nawala yung kanyang focus. No? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of vision or for lack of knowledge. Nawala na yung ating focus sa ating Panginoon. Na-discourage na tayo, nanghina na tayo. Di ba kapag ang tao, gutom, lumalabo ang mata. Siguro yan, Parang lumalabo na ang mata ko. Anong oras na ba? Tanghali na pala, hindi pa ako makain. Nakakalabo ng mata ko. Yan. Loss of vision.
At ang sabi nga rito, pag tayo po ay nawala ng vision, no, nawala ng ating focus, ano ba ang sabi rito sa verse 10b? Balikan natin sa Nehemiah, bakit na nawalan sila ng vision? Pangalawang bahagi ng verse 10, sabi rito, and sabi rito, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. Ang mga tao sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, pagod na sila. Ang nakita na nila, hindi na yung Panginoon. Ang nakita nila, yung dirt, yung rubbish, yung debris, yung mga bato na dapat nilang alisin, yung mga lupa na dapat nilang hakutin at ilayo, itaboy sa malayong lugar. Pagod na sila. Ang nakita na nila, yung problema, hindi na nila nakita ang Diyos. Sabi nga, make your problem your project. Kinakailangan your burdens into blessing, ang sabi nga. No, yun mga nakita ng mga tao, ang nakita na natin yung mga deadlines. Ang nakita natin yung mga dapat tapusin, hindi na natin nakita na wala na yung focus natin sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Hebrews, ba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Philippians chapter 1 verse 6, tignan po natin sandali. Philippians 1 verse 6, kung tayo po ay nawawala na sa focus, tandaan natin ang sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi ni Pablo, ng ating Panginoon, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. No, tayo po ay sinimula ng Panginoon, hindi niya pababayaan na hindi matupad ang kanyang kalooban sa ating buhay. No, kinakailangan natin tulungan ng ating sarili. Panginoon, ito kalooban mo sa aking buhay. Tatapusin ko to. Tatapusin ko to. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Bagaman nakaka-discourage, no? Pero itong kalooban mo, gagampanan ko to, Panginoon, na may kagalakan sa aking puso. Alam ng Panginoon na kung minsan nawawala ang focus natin sa Diyos. Si Pedro, nung siya ay gusto lumapit sa Panginoon, maglakad ka sa tubig. At siyempre, si Pedro ay talagang may privilege. Sige, lumapit ka sa akin. Nagpaglakad sa tubig. Nakatingin siya sa Panginoon, pero nung nakikita niya yung malalaking alon, na wala ang focus niya sa Panginoon at unti-unti siyang bumili. Huwag nating aalisin ang ating paningin sa Diyos. Huwag nating aalisin ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon anuman ang ating ginagawa. Lahat isanggunin natin sa ating Panginoon. Commit your ways unto the Lord. No? Ang sabi ng Panginoon, and He shall direct our paths. No? Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating desisyon dito sa lupa. Nabibigatan na tayo, kung minsan totoo yan. Ano ang ating gagawin? Minsan may mga katanungan tayo sa ating mga sarili na kung minsan natatakot tayong desisyonan. At kung minsan gagamit ang Panginoon ng isang tao para mapagdesisyonan natin ang dapat nating desisyonan. Minsan natatakot tayo ng desisyon. Baka magkamali tayo. Yun ang ating inaalala. Baka magkamali tayo. At tayo ay mapahamak. Pero kinakailangan natin kung minsan gawin yan. A loss of vision, nasabi rito, napatingin sila sa mga sukan, sa mga kalat, sa trabaho. Halfway na, kalahati na lang. Doon pa sila na-discourage. Tayong madi-discourage kasi nasa kalagitnaan na tayo. Kapag nakarating na tayo sa finish line, nung ako po'y nagmamarathon pa, sabi ko, ang layo-layo na talaga, ang init-init na, sabi nga ng kuya ko, si Kuya Choy, na may motorsiklo sinundo na ako sa Fairview. Kasi papunta na ako ng Fairview,
Pupunta na ako dun sa diretso ng SM Fairview, wala pa SM doon, tapos babalik na ako ng circle. Sabi, umuwi na tayo. Gusto ko na umuwi. Kasi, biro mo, sasakay ka ng motor, uwi na. Pero hindi, sabi ko, tatapusin ko to. Halfway through, kalahati na lang, tatapusin ko to. Tinapos mo nga talaga. At yun, wala, pagod. Napagod lang ako. Pero yung fulfillment, no? Yung fulfillment talaga, natitrace ko pa rin hanggang sa ngayon na naalala ko na matapos yung 42 kilometers. Loss of vision, huwag natin alisin. Ang ating pananaw sa langit. May isa pang talata rito si Pablo sa Colossians chapter 3. Naalala ko pong bigla. Huwag natin aalisin ang ating paningin sa langit. Colossians chapter 3. Yan, tignan natin sandali. Napakaganda yung sinabi dito ni Pablo. Kaya ito si Pablo, hindi basta-basta nag-discourage. Nasabi rito, Colossians chapter 3 verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your affections on things above, not on things on earth. Ang sabi ng Panginoon, lagi na daw natin ituon ang ating paningin sa langit. Etong mga nangyayari sa ating buhay, pansamantala lang to. Di ba sabi ng isang awitin, this world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Pero ayoko pang pumunta. Ayoko pang makita. Ginagawa pa tayo dito sa lupa. Tayo po ay nakikiraan lang dito sa lupa. Kung tayo po lumubog na, kagaya nangyayari sa atin, wala na, bagsak na, wala na tayong pera ang Pilipinas sa langit. Hindi natin kalubihan yun. Sila ang gumawa ng problema. Pag tayo na-rapture, kasama ba natin yung problema? Hindi. Maiiwan dito yung problema. Tayo nasa langit, nagsasayaw, wala na tayong problema. Sila ang gumawa ng problema, sila ang mahirapan. Pero tayo, yung ating blessed hope ay ating hinihintay. Pero sa tingin ko, marami kasing bansa ang hindi pa naniniwala sa COVID. Marami ng bansa ang wala, hindi na. Dead man na lang. Kaya siguro, baka matagalan pa. Tayo lang naman talagang nalakdaw ng todo-todo no? Bonggang-bongga, grabe tayo, mga Pilipino. Napaka-OA na, may mask na, may shield pa. Susunod na, may gloves na, may PPE na, may barrier, grabe. No? Isang ang alis, sabi nga, sa airport, nakabalot na ng buong plastic. Nakabalot na ng buong plastic. Meron pa nga memes, di ba? Na yung buong bahay, nilagyan na ng plastic, pati yung kotse nilagyan. Napaka-okay na talaga. Sobra. Tayo na ang gumawa ng ating sariling mundo. Pero tayo mga Christians, hindi na naniniwala dyan. Hindi tayo apektado niyan. Patuloy lang tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, hindi lamang loss of strength, loss of vision. Kapag nawala na tayo ng kalakasan, nawala ng ating paningin sa Diyos, nawala na ang ating kumpiyansa sa ating sarili. Talagang sabi, baka talaga hindi ko kaya. Diba sabi sa verse 10, ako sabi rito, ito problema. Ito, mga tiga-Juda, sinasabi, ako hindi nyo kaya, ang bigat ng trabaho na yan. Kaya sa umpisa lang yan. No, nihingas ko yan, sa umpisa lang yan. Bandang ulit, bibigay din yan. Sabi rito, tingnan nyo, ang dami nyo pang trabaho. Hindi nyo matatapos yan. Ako, maniwala kayo sa akin. At dahil nga sa nangyari na yun, nawala na yung confidence, nawala na ang kumpiyansa natin sa ating sarili. Kung minsan gano'n, isang beses lang tayo natapa, isang beses lang tayo nagkaroon ng failure, ayaw na natin sumubok pa ulit. Ayoko na, baka babagsak lang ako dyan. Diba? Meron yung isang teacher, ilang beses nagkumuha ng LED, doon na tumanda sa LED, 40 times yata, no? 40 times. No? Yung pang 41 yata, pumasa na siya. Grabe, hindi nun. Hindi siya tumigil, hindi siya nasira ng loob. Kung minsan tayo, isang beses lang, nada pa, ayaw na natin sumubok pa. Karamihan sa mga nagtatagumpay, yung failure ay isang step para magkaroon tayo ng success. Isang pagkakamali ay paraan, stepping stone,
para hindi na natin gawin yung pagkakamali na yan at hahantong tayo sa tagumpay. Si Edison, ilang beses, ilan ang kanyang experiment bago magkaroon siya ng bumbida? 14,000 experiments. Napanood ko yung dokumentary niyan eh. 14,000 experiments. Wala na siyang mapagkunan kung ano ang kanilang gagamitin. Nung nakatingin siya sa kanyang kasama, may balbas. Pati balbas, sinubukan niya na baka magsindi. Talagang wala pa rin. Pero pagkatapos ng 14,000 experiments, ayan, nagkaroon na ng light bulb. Pero tinalo ng Pilipino, si Flores, di ba? Nagkaroon tayo ng fluorescent lamp. Kaya lang problema, ibang bansa ang nakinabang. Hindi ang Pilipino sa nakinabang. Pero nakapangalan sa Pilipino. Yan. So, a loss of confidence, nawala na tayong kumpiyansa sa ating sarili. Dahil nga, napagod na tayo, nawala na yung ating focus sa Panginoon, at napatingin na tayo sa ating sarili. Kaya ko ba talaga ito? Yun ang tanong natin sa ating sarili. Kung minsan, mas mainam pa, kung minsan tayo pa yung pumunta na sa isang lugar at kausapin natin ang ating sarili. Ano ba? Ano bang gusto mo talagang mangyari? Baka mamaya yan eh, kausap mo na sarili mo, makipag-away ka pa. Ibang klase ba yun, no? Sarili mo na, kausap mo, nakipag-away ka pa. No? Minsan ganun. Pero yung matatalinong tao daw, sabi ng mga scientists, kung minsan kinakausap nila sarili nila. Kaya pag kinakausap niya sarili niyo, ibang klase ka. Wala pa kayo. Pero kapag nagsasalita ka, kasama mo yung pader, ibang klase na yun, ano? Hindi ka na genius lang. Pero pag kinakausap natin ang sarili natin, sabi naman ng mga doktor, isang palatandaan niya na matalino ka talaga. Matalino. Ibang klase yung utak mo. A loss of confidence. Ano pa? Pang-apat. A loss of security. No? Matindi to sa verse 11. And our adversary said, They shall not know, neither see, till we come in the midst among them and slay them and cause the work to cease. No? Pinagtatangka na ang kanilang buhay. Grabe, no? Sa ating, sa bagay, yung vaccine naman, sabi ay, kung sino lang ang gusto, kung sino lang ang may gusto, pero sinabi lang nila yan, susunod lang talagang mandatory. Diba? Sabi nga, yung unang mensahe natin ng araw, voluntary, susunod, mandatory, pangatlo, coercion. Pag hindi tayo nagpaturo, makakaranas tayo ng persecution ng bilanggo. Sasabihin nila, naku, baka makahawa ka pa. Pag ayaw mong magpaturok, ipukulong ka natin. Yun, ganun. Mangyayari yan. Pero sana hindi sa ating kapanahonan. A loss of security. Sabi rito, nawala na ang kanilang seguridad, pati ang kanilang buhay ay pinagtangkaan na. Buti nga tayo dito, no? Ay hindi pa pinagtatangkaan ang ating buhay. Sige, magsisiba ka. Ganun. Pinagtatangkaan na. Nung isang linggo, dumating si Kapitan Makmak, kala ko, huhulihin na tayo. Yung pala magbibigay lang ng relief. Oh, Kapitan, kala ko, takbo. Ang dami nila eh, no? Ang dami nila eh. Kala ko, huhulihin na tayo eh. Illegal gathering eh. Ayun pala, magbibigay lang ng relief. So, maraming salamat, Kapmak, sa tulong, no? At nagtiwala ka sa aming church para maipamahagi ang mga dapat makarating sa mga kinauukulan, sa mga nangangailangan. So, a loss of security. So, tingnan natin. Ano ang mga solusyon? No? 4 cures for discouragement. Ito na ang mga solusyon. Nakita natin ang problema. Ito naman ang solusyon. Una, he unified the people around the same goal. Ito ang ginawa ng mga ni Nehemiah ay kanyang inipon, ibinalik sa focus sa mga tao. Sa verse 13, nasabi rito, Nehemiah 4:13, Therefore set I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families, and with their swords, their spears, and their bows. No? Kasi watak-watak sila. Meron nasa ibabaw, may nasa baba, may nandito, may nasa kanan, may nasa kaliwa, may nasa harapan, may nasa likuran.
Kaya ang ginawa niya, matalino talaga ito si Nehemiah. At alam niya na kapag ang tao ay malapit sa kanyang pamilya, alam niya, ang tao na yun ay nai-inspired. Yun ang ginagawa sa atin ngayon eh. Social distancing. Kahit daw sa bahay na yun, so may social distancing na. Kaya yung nag-meet na naman, yung mga Pilipino talaga, nandito sa sopa, isa nandun sa kusina, isa nandito, isa nakabitin. wala na mapuntahan. Bumitin na lang siya. No? Talagang, grabe. Yun ang ginagawa sa atin, pinaghihiwa-hiwalay tayo. Kakain ka sa restaurant, nandito yung isa, nandun yung kasama mo. Anong klase yun? Nasa lang nasa lang interaction. Dapat meron tayong interaction. At sabi ng mga doktor, maganda sa kalusugan yan. Yung interaction, yung pakikipag-usap sa ibang tao. Ang ginawa nila, social distancing. Hindi pwede makipag-usap. Yung pagkakamay, malaking bagay po yan sa kalusugan ng tao. Nakakapagpalakas yan, yung hug, yung yakap, yung beso-beso. Yan, sa mga bata, kapag niyayakap yan, ang feel nila. Secured na secured sila. At yan ang inaalis sa atin. At kapag inalis sa atin yan, doon nahihina ang ating katawan. Babagsak yan. Ayun naman ang gusto nila, bumagsak ang ating immune system. Para sabihin, yan, dahil sa COVID na naman yan. Wala nang namatay. Kahit sino ba yung huling namatay? Na matanda, si Lim, no? Dating mayor ng Maynila. COVID pa rin. Grabe talaga itong mga ito. Kaya yun, inalis sa atin, social distancing. Sabi rito, sila ay nagkaroon ng pagkakataon na mga kasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. No? Kasama nila, sabi rito, take some time off. Alam nyo, nung panahon ni Marcos, walang pasok Sabado-Linggo. Family day yan. Kasama nyo, pamilya ninyo. Kinakailangan nyo yan. Para mas maging productive ang tao. Para ganahan magtrabaho. Minsan sa isang linggo ay makasamang pamilya. Yun ang inaalis sa atin ng ating kaaway. Yan. Kaya nasabi sa isang Greek proverb, tingnan natin. The basic source, sabi nito, the basic source of encouragement ought to be the family. No, kapag tayo, kapag danong araw, nung maliliit pa sila Hana at sila Leia, kapag galing ako sa pag-deliver ng soft drinks, pag nakita ko itong dalawang to, wala pa abot ko talaga. Parang hindi ako nagtrabaho. Charge ako. Charge. Pero lumaki na. Ano pa nangyari ako? Wala pa si Miguel nun eh. Kaya nakakatawa na yung mga bata kahit ang tatay, nanay, kahit pagod na sa trabaho, pag sumalubong ang mga anak, nakaka-encourage. So yan ang pamilya. Yan ang ating source ng encouragement. Kapag ang tatay ba umuwi, ma-encourage pa yung mga anak natin. O mamaya, gagawin nila gusto niyong ilabas ang problema na tinanggap sa pamilya. Doon ilalabas sa mga bata, may ganun tatay. Ang init-init ng ulo, nanay, ang init-init ng ulo, ibubuntun yung init ng ulo sa bata. Lumalayo ang loob ng bata sa mga magulang. Huwag nating ibubuntun ang ating galit sa mga bata. Hindi sila punching bag na para ilabas natin ang ating sama ng loob. Kaya sabi nito, kung meron tayong paghuhugutan o pagkukunan ng ating encouragement, dapat sa ating sariling pamilya. Nakaka-encourage sila na makasama natin. Ano pa sabi rito? Yan, sabi rin sa Greek proverb, you will break the bow if you keep it always stretched. Ito yung mga pana. Kapag hindi ginagamit, tinatanggal sa pagkakatali. Pag gagamitin tsaka ilalagay yung tali. Kasi pag hindi niyan tinanggal, na-overstretch, mapapatid. Ganun din tayo. Kinakailangan natin, magkaroon tayo ng break. Sabi nga na isang quotation, di ba dati? Sa isang commercial, give your heart a break or you will break your heart.
Sabi nga ni Vance Hovner, no? May isang quotation dito si Vance Hovner, sabi niya, if you don't come apart, you will come apart. If you don't come apart, you will come apart. Ibig sabihin, kapag tayo ay hindi humiwalay, panandalian, hindi tayo mag-relax, panandalian, minsan mag-relax kayo. No? Mga mag-asawa, mag-date ulit kayo, kahit malalaki na mga anak. Lalo pag malalaki na anak, may time na kayo mag-date. Kaya ang problema nga ngayon, lockdown tayo. No? Gusto ko sana i-date si Mumer. Sayang. Wala. Lockdown. Buti na lang lockdown. Then dati ganyan, nagra-rights na eh. Wala na. Yan. Alam ko naman, miss na namin monitor rights na yun eh. Napilitan na kami bumili ng barrier. Nakabili na kami ng barrier. NECQ naman. Wala. Hindi rin nakalabas. Yan. So, kinakailangan, tayo po ay, kahit nga ang Panginoon, di ba? Humihiwalay siya, sabi nga ng Panginoon, ihatid niyo ako sa kabilang, pangpang, at ako'y mananalangin sa Panginoon. At kung minsan ang Panginoon nakikipaglaro sa mga bata, di ba? Tapos nakikita ng mga disipulo, huwag kayo makipaglaro sa mga kaya, doon kayo, lumayo kayo. Nagugulan ng Panginoon. Hindi, sabi ng Panginoon, huwag mong pigilan ng mga bata lumapit sa akin. Dahil ang kanong kaharian ay para sa kanila. Kung napanood niyo yung The Chosen, nakikipaglaro siya sa mga bata. Gumawa pa nga siya ng mga laro ng bata nung bago siya umalis. Nung magilingin siya sa mga bata, nawawala yung stress. Kapag tayo po ay nakipag-usap, nakipaglaro sa mga bata, at nakipag-usap sa mga matatanda, nakakatanda sa atin, para maging balanse yung buhay natin. Hindi tayo babata, hindi tayo tatanda ng mabilis, pero makakagain tayo ng knowledge sa mga nakatanda sa atin. Mukhang bata tayo, pero punong-puno tayo ng karunungan. Maganda, Batang tignan, pero puno-puno ng karunungan sa ating isipan. Kaya kapag masayahin ng tao, hindi tumatanda masyado, hindi mabilis tumanda. Tignan mo yung mga bugnutin. Ang daming sakit. High blood, pag lagi kang galit, masama sa puso, pag lagi ka nag-aalala, diba, masama sa kidney. Lahat mayroong side effect kapag tayo po ay negative sa ating buhay. So, sabi nito, take time to relax, Tayo po ay magkaroon din ng quiet time, You need time, kinakailangan din natin ng time para tayo po ay makapag-anuay naman. Makapagbarkada tayo, makapagkwentuhan sa ibang tao. Then, tingnan natin. Sabi pa rito, pangalawa, he directed their attention to the Lord. Nawala na sa focus yung mga tao. Parang tupa, nagkanya-kanya na, ng kanilang takbuhan. Dumating ang kaaway, takbuhan ng mga tupa, kanya-kanya na. Ang ginawa nito, ibinalik niya ang kanilang paningin sa Diyos. Verse 14, and I looked and rose up and said unto the nobles and unto the rulers and to the rest of the people, be not afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Remember the Lord, ang sabi nito ni Nehemiah. Huwag natin tignan yung tao na papatay sa atin, yung mga unfinished business, yung mga rubbish, yung mga debris. Focus tayo sa Panginoon. Remember the Lord. Ano po sabi rito? Meron tayong dalawang bagay na makikita. Una, you call to mind the words of God has spoken. Ating balik-balikan ang mga promises ng ating Panginoon, mga pangako ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, may nakalaang pangako ang ating Panginoon. Panginoon, paano ako mabubuhay? Ngayon lockdown, wala akong trabaho. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew? Huwag kang mag-alala sapagkat ang mga ibon, kahit hindi sila naghahanap buhay, hindi sila magugutom. Yung mga liryo sa parang, kahit hindi sila
mayayamang tao, pero ang kanilang kasuotan ay kaiingitan ni Solomon. Huwag kang mag-alala, akong bahala. My God shall supply your need according to His glory and riches. Gaano ba kayaman ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon, kung ang aking buktong na anak ay hindi ko pinagkait sa inyo, yung pa kayang pangangailangan natin pang araw-araw, hindi ko kaya ibigay. Kung yung anak ko nga, ibinigay ko. Yung bigas, hindi ko kaya ibigay. Ibibigay ng Panginoon yan. Hindi tayo magugutuman. Ibubukod tayo ng Diyos sa hindi mga mananampalataya. At makikita ng mga mananampalataya, ibang klase ka talaga, Panginoon. Ibang klase ka mag-alaga. Di ba yung devotion natin kagabi kung nakikinig kayo kay Kuya Robert? No? Iba, makikita na ibang-iba tayo sa mga hindi mananampalataya. Iba tayong magtiwala sa kabila ng krisis na ating dinadanas. Ang mga tao, stress na ito, Kuya. Kita mo si President Duterte, tumanda ng sobrang tanda talaga. Wala na sa edad niya, sumobra na talaga. Sobrang stress. Pero tayo, ano po, lockdown, pero nakaka-pasel dito sa church. Lockdown, may kinakain pa tayo, sobra-sobra pa. Lalo pag nandito si PJ, nako, hindi kami nagugutom. Yan. Sawan-sawa kami sa sermon. Lagi nagpapakain sa amin si DJ. Lagi naglalabas naman yan. Bili ka ng ganito, bili ka ng ganito. Hindi tayo magugutuman. At ibubukod tayo ng Diyos. Kung paano ang bayan ng Israel o sila ay nasa Egypt, madilim na madilim sa Egypt, sa bayan ng Israel ay maliwanag na maliwanag. Nagkakaroon ng karamdaman sa Egypt, sa bayan ng Israel. Sa Gershon, kung saan nandun ang bayan ng Israel, sila ay sagana pa rin. Walang salot, walang karamdaman, walang kagutuman. At ipinakita ng Diyos sa bayan ng Egypt, iba ang Diyos na sinasamba ng mga Israelita. At ganoon din tayo, Kristiyano. Iba ang Diyos na sinasamba natin. Kaya tayo ay dapat humiwalay sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kung sila takot na takot, di sila matakot. Bakit tayo gagaya sa kanila? May Diyos tayo. Wala bang namamatay? Araw-araw may namamatay po. Di ba? Araw-araw may namamatay. Kaya nga lang, yung namamatay, ibinibilang COVID kagad. Yeah, COVID. Kaya sabi nga ni Kuya Kokay kagabi, pag meron kayo sipon-sipon lang, huwag muna kayo magpakihin sa doktor ngayon. Iko-COVID kayo, maniwala kayo sa akin. Kasama sa plano nila yan. Kaya nga nagkaroon ng scam sa PhilHealth eh. Yeah, yun yun. Ayaw ko ng politics. Dito tayo. Dito tayo. Balik tayo. Sabi nito, pangalawa, yan ang sabi nito, Isaiah 26 verse 3 and 4, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed in you. No, brother? Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Ang galing ng sinabi nito ni Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng sakdal na kapayapaan. Magkagulo na kayo kung magkakagulo kayo, pero kami, payapang-payapa pa. Naalala nyo, ang Panginoon, nung sila ay inabot ng bagyo, ang mga disipulo, nagkukumahog, labanan ng alon, pero anong ginagawa ng Panginoon? Ayun, natutulog ang Panginoon. Hindi pa siya. Maalo na, pero tahimik pa rin siya. Natutulog ang ating Panginoon. Tahimik. Kung ang Panginoon na tahimik, bakit tayo magpapanik? Kaya sabi rito, and whose thoughts are fixed in you, ang ating isipan ay hindi nawawala sa ating Diyos. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. No? Kahit bagyo, kung ang ating tahanan ay nakatayo sa matibay na bato, at hindi sa buhanginan, tayo ay nasa mabuting kalalagayan sapagkat ang ating Diyos ay matibay na bato. He is the rock of our salvation.
Kaya, ano man ang mangyari sa ating buhay, tinatawanan lang natin yan. Yung mga nangyayari ngayon, pagdating ng panahon, doon din naman tayo sa langit pupuntahan ako. Makikita na natin ang ating mga mahal sa buhay. Kasama na natin ang ating Panginoon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang lockdown, wala nang face shields. Okay? Face mask. Wala na yan. Wala nang restriction. Malaya na tayo sumamba sa ating Panginoon. Dahil ano pa? Maraming pangako ang Panginoon. Sabi rito sa Philippians 4, 6 and 7, sabi rito, do not be anxious about anything, but in every situation, through prayer and petition with thanksgiving. Huwag daw tayo mapagabag sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang sabi ng Panginoon, daanin natin sa panalangin sa ating Panginoon. Idulog natin ang ating kahilingan sa Diyos na may kalakip na pasasalamat. Hindi ba sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin, nagpapasalamat na tayo sapagkat alam natin tugunin ng Diyos o hindi, ito ay para sa ating kabutihan. Magbibigay ba ang tao ng isang baril sa bata? Hindi. O ikasasama. Ayan, sabi nga ng Panginoon, ako ba ay magbibigay ng bato kung humihingi kayo ng tinapay? Ako ba ay magbibigay ng alakdan kung kayo ay humihingi ng itlog? Ako ba ay magbibigay ng isda, ng ahas kung kayo ay humihingi sa akin ng isda? Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Kasi ang tinapay at ang bato, halos Kasi nga, ang mga Hudyo hindi sila gumagamit ng kutsara. Kaya tinapay nila medyo matigas na konti. Yun ang ginagamit nila, pangkutsara, tsaka nila ulam. Ano sinasabi ng Panginoon na itlog at tsaka yung alakdan? Kasi yung alakdan, yung scorpion, kapag siya ay natutulog, nakapulupot yan. 14 itlog yan. Kaya kapag nagkamali ka ng dampot, akala mo itlog, alakdan, patay ka. Kaya hindi ko kayo dadayain, hindi ko rin bibigyan ng alakdan, itsura itlog, hindi. Itlog ang bibigay ko. Makakapakinabangan. Yung ahas sa kayong isda. May mga ahas kasi, may mga isda, 14 ahas. Hindi ko kayo bibigyan ng ahas kung humihingi sa akin ng isda. Hindi ko kayo ipapahamak, ang sabi rito ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito, present your request to God and the peace of God, which transcend all understanding, will guard your heart and minds in Christ Jesus. Transcend, ibig sabihin, hindi natin maarok, hindi natin masayad ng ating isipan kung anong uri ng kapayapaan na meron tayo sa ating puso. Bakit ba yung mga Kristiyano nung araw, pinapakain na sa leon, umaawit pa? Tinataluman na ng buhay, umaawit pa. Sinusunog ng buhay, umaawit pa. Ang Panginoon, bago siya ipako sa krus, nag-fellowship sila ng Panginoon, ng mga disipulo, nagkainan sila, nag-aawitan sila. Alam niya, kinabukasan, siya ay papatayin. Pero anong ginawa? Bakit nag-aawitan? Sila Pablo at saka si Silas, kung sila ay nasa bilangguan, sila ay nag-aawitan. Diba? Nagkakyan sila? Nakastock. Rejoice in the Lord. Oh, my God. Rejoice, di ba? At nung nagkaroon ng lindol, bumaba ang anghel, nakala sa kanilang talikala. At ang sabi ng Panginoon ng Gwardiya sa Acts 16:31, what must I do to be saved? Hindi niya naman sinasabing physical, ang sinasabi ng Gwardiya, spiritual. Sapagkat nakita ng Gwardiya ang kanilang testimony, kahit na sila ay nasa bingit ng alanganin, sa bingit ng kamatayan, sa kahirapan, nag-aawitan pa rin sila at nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Ngayon, ano ang ating ginagawa sa ating kapanahunan? Namun tayo sa loob ng ating kwarto, nagmumukmuk tayo sa isang tabi, takot na tatak tayo. Hindi naman yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso na hindi natin kayang masayang. At masasabi ng mga tao, bakit yung ganyan ng mga Kristiyano? Bakit hindi nagkakasakit ang mga yan na yan? No? Bakit hindi nagkaka-COVID dyan? Bakit nalulusot ang mga yan? Hindi nagpe-face mask. Sabi nga kay Hannah, Ma'am, susunod daw ang face mask. Kasi hindi kami yan. Kahit sa tindahan, bibili ka lang naka-face mask. Ano ba yan? Kahit nga sa loob daw ng bahay. Sila ba ginagawa nila yun?
Yung tanong, kung gagawin nila yun, tsaka yung vaccine, sila unang magpaturok. Yan, si Duterte to, siya una. Si President Duterte to, siya muna. Yan ang pinuno. Kung may mapapahamak, ako muna. Tama yun. Kung may makukulong dahil sa ating ginagawang church service, yun. Ako muna. Saan paso nyo? Ayun, wala nang tanong-tanong. Ayun. Yo, sige. Kung may sabi nga ni J.B. Farag, talaga kung kung aanin niyo aking kongregasyon, ako unang-unang lulusob sa inyo. Sabi ni J.B. Farag. Sabi nga niyan, MacArthur, kayo sumusobra na kayo. Pati yung church worship na mayroon kami kalayaan, hahadlangan ninyo. Hindi. Tuloy ang worship service nila Pastor John MacArthur. Tsaka ni David Jeremiah. Lumanampas na kayo. Lumanampas na kayo sa itinakda ng bakas. At sasaklawan nyo na yung aming pananambahan. Hindi na tama yan. Ang tatapang na. Grabe. Yan kasi, ayaw nila yung hinahawakan sila. Tayo kasi, mula pa nung una, sa history natin, baw tayo ng baw sa mga yan eh. Hindi naman natin presidente yan si Bill Gates. Sunod tayo ng sunod. Diba? Totoo naman yan eh. Money talks. Lahat yan, may mga napunta sa politika eh. Yan, basta sabi ng Panginoon, diretso lang tayo at tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ano pa po? Sabi rito, you call to mind who God is. Ito, ating isipin, balik-balikan natin. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Panginoon ang Panginoon. Sabi nga sa Datiyose, sabi doon, bless the Lord, the King of heaven, the King of the universe, blessed the fruit of His vine. Bless the Lord, King of the universe, bless the fruit of His vine. So, bless the Lord. Ang Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang dapat nating ikatakot? Kung tayo takot sa Diyos, wala na tayong dapat ikatakutan pa. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ano pa? Ano natin? Then, pangatlo, He encouraged them to maintain balance. Ano po? Nandyan ang digmaan, nandyan ang peligro, pero ang sabi ni Nehemiah, binalansi niya ang kanilang katatayuan. Verse 14, and I looked and rose up and said to the Lord, sa verse 14 to 17, verse 15, and it came to pass when our enemies heard that it was known unto us, and God had brought their counsel to naught, that we returned all of us to the wall, everyone unto his work. And it came to pass, verse 16, the time forth that the half of my servants wrought in the work, and the other half of them held both the spears and the shields, and the bows and the habergeons, and the rulers were behind all the house of Judah. And verse 17, they which builded on the wall, and they that bear burdens with those that laden, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. Binalansin niya. Hindi siya tumigil, huwag na tayo magtrabaho, may peligro. Hindi naman sinabi niya, magtrabaho tayo kahit may peligro. Hindi, binalansin niya, magtrabaho pa rin tayo, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. No? Yung ibang tao ang nag-aayos, yung ibang tao naman ang nagbabantay. No? Kinilala ni Nehemiah na mayroong talagang peligro. Pero kanyang binalanse ang mga bagay na ito. No? Building and battle. No? Nagtatayo sila, and at the same time, handa silang makipagbaka. Dahil alam niya, nirecognize niya na meron talagang peligro, meron talagang danger. Kapag tayo naplatan, di ba? I-ignore ba natin na plat tayo? Hindi, mararamdaman natin na sasakyan. O bakit gano'n? Hindi, hayaan mo siya, plat lang yan. Hindi naman natin gagawin gano'n.
Ayaw mo siya, flat lang yan. Magsasawa din yan. Mamaya-maya yan, may hangin na rin yan. Hindi mangyayari yun. At alam ni Nehemiah na hindi mangyayari yun. Talagang alam niya na mayroong peligro, kinakailangang maghanda, pero hindi natin dapat alisin ang ating sarili sa pagpaayos ng ating pader. Balance. Magtrabaho tayo and at the same time mag-ingat. Sabi nga, di ba, ng mga tiga-Inglaterra, trust in the Lord, but keep your bullets dry. Para pag dumating ang kalaban, yung ating bala, puputok, maipagtatanggol natin ang ating sarili. Di ba? Nananalangin tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero kapag natulog tayo, kaya inahayaan ba natin na bukas ang pintuan natin? Hindi naman na. Nilalak din natin Di ba? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. At the same time, meron tayong responsibility na pangalagaan din natin ang ating sarili. May dalawang example. Ito si John Wycliffe. Di po? Si John Wycliffe, alam niya, sa kanyang panahon, ito po ang unang-unang nag-translate ng Bible sa English, si John Wycliffe. Ito po yung Wycliffe Bible Translators. Yan po yung pinangalan sa kanya. Sila po yung nagtatranslate ng mga Bibles. Sila po yung mga kauna-unahan. At ang mga ginamit nila Martin Luther, yan, yung Bible na translate ni Wycliffe. Si Wycliffe po ay pinersecute. Siya po ay napatay sa sobrang galit ng mga tao sa kanya. 40 plus years na siya ay nakalibing sa sobrang galit sa kanya. Pinahukay pa yung kanyang buto. After 40 years, pinahukay pa. At sinunod pa uli. Si Wycliffe, sinunod pa uli. Sinunod na nga siya ng buhay ng araw. Nung sa kanyang pagka-translate ng Bible. Sinunod na nga siya ng buhay ng araw, kasama yung bahay niya. Pero sabi nga ng isang theologian, kahit sinunod mo yung bahay ni Wycliffe at sinunod mo siya, kagaya siya ng batang hindi mamatay-matay. Sa sobrang galit ng mga tao, pinahukay ang buto, sinunod ulit, giniling at itinapon sa ilog. Pero sabi ng mga theologian, diyan kayo nagkakamali. Iniligay nyo sa ilog ng abo ni Wycliffe, pupunta yan sa ilog, sa sapa, sa ilog, pupunta yan sa maliit na dagat, pupunta sa dagat yan, sa malaking dagat. At hindi mo na mapipigilan ang ginawa ni Wycliffe para i-translate ang Bible natin sa English. Hanggang ngayon, yung pangalan ni Wycliffe, buhay na buhay. Kung minsan tayo, may mga Christian tayo kakilala, patay na, yung buhay nila napapakinabangan pa natin. Nakakapag-inspire pa sa atin, nakakapagbigay pa sa atin ng encouragement, nakakapagdulot pa sa atin ng kalakasan pag nalalaman natin yung mga tao ng araw na nakasama natin. Ay, kasi ganyan. Ay, oo, talagang talagang grabing maglingkod sa Diyos yan. Talagang na-encourage ako pag nakikita ko yan ng araw. Sana ganun tayo, no? Pagpasok natin sa church, ay salamat, dumating na si kapatid. Ay. Pero pag minsan, pag dumating, ito na. Ito na. Ang pangit ito. Ito na. Huwag na sana, no? Kahit patay na tayo, yung buhay natin nagagamit pa. Ako, kung inabutan mo si Pastor ganyan, ako, nung araw, nakakatuwa. Kung inabutan mo lang siya. Ayan, nakakatuwa yung ganyan. Kasi kapatid na ganyan, kung inabutan mo, ako, si tatay, ganyan. Kung inabutan mo lang, nakakatuwa ang ganyan buhay. So si John Wycliffe, ganun din. Alam niya ang peligro ng kanyang buhay, pero nagpatuloy pa rin siyang i-translate ang Bible sa English. Yeah. Pangalawa, si John Bunyan. Ito rin po ay isa sa mga tao na kinahahangaan ng mga Kristiyano. Ang kanya sinulat na Pilgrim's Progress ay ikalawa sa Biblia, kung hindi niyo pa nababasa, ikalawa sa Biblia na palaging binabasa ng Christian. Pilgrim's Progress. Nabasa ko na yun, young people ako. John Bunyan. Siya po ay nabilanggo sa isang dungeon. Alam naman natin ang dungeon, yung mga bilangguan nila Pablo ng araw, nila Jeremiah, sewerage system. Lahat ng dumi, lahat ng pinagliguan,
Lahat ng tubig na papunta sa labas ng bayan, doon sila nakakulong. Dungeon. Basang-basa. Doon sila kumakain. Doon lahat ginagawa nila. Imagine niyo na lang. 14 years. Pero, siya ba ay nalutay pa? Hindi! Habang nasa bilangguan si John Bunyan ng 14 years, tinapos niya ang kanyang libro, Pilgrim's Progress, at napakaganda ang naging kalalabasan. Pag binasa mo nga yung libro, yung Pilgrim's Progress, parang yung sumulat, si John Bunyan, parang hindi nakakulong. Oo, ang kanyang nakikita yung labas. Naalala ko sa Daily Bread, yung dalawang matanda nasa parehong kwarto. Ang ginagawa ng isang matanda, lagi siyang nakatingin sa labas. Nakikita niya, yung matanda lagi nakatanong sa labas. Ano kaya tinitingnan nun? Lagi nakatanong sa labas yung matanda. Nakikita nila isang matandang kasama niya sa ospital. Tapos nung namatay na yung matanda, nag-curious, ano kaya tinitingnan itong matanda po sa labas? Tinignan niya, dumudugo siya. Wala naman siya nakita, pader. Pader. Pero yung isipan ng mama, hindi pader ang kanyang nakikita. Nakikita niya yung lampas sa pader. Magandang tanawin ang kanyang nakikita. Diba? Tayo bilang Christian, no? Yung kanta natin, no? Beyond the sunset. Beyond the sunset. Ano kaya ang nasa kabila ng paglubog ng araw? Beyond the sunset. Ang ating nakikita. No? Naalala ko si Pastor Andres. Yung siya may karamdaman, napapansin ko siya lagi. Pumupunta ng bukid tuwing hapon at tinitingnan niya yung paglubog ng araw. Parang nakikita niya na ano kaya ang magiging buhay niya pagkatapos ng paglubog ng araw. Alam niya na siya ay malapit ng puno ng Panginoon. Si John Bunyan ganoon din. Alam niya, delikado yung kanyang buhay. Pero napigilan ba siya? Hindi sila napigilan. Dahil nagtitiwala sila sa Panginoon. Ganun din po sana tayo. Then, lastly, tapusin na natin. He provided a rallying point. Sa verse 19 and 20, nasabi rito, verse 19, basahin natin, and 20, and said, nasabi rito, and I said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, the work is great and large, and we are separated upon the wall, one far from another. Verse 20, in what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye hither unto us, our God shall fight for us. Ang sabi ng Panginoon. Sige, magtrabaho lang tayo. Ang sabi rito, diretso lang ang trabaho natin. Pero kapag merong peligro, may panganib, ang sabi dito ni Nehemiah, magtunog ng trompeta, ng pakakak, ang sabi rito, at lahat ng mga tao ay magpuntahan doon at ating suportahan ang tao kung siya po ay nasa peligro na. No? Kaya ganoon po ang kanyang ginawa. Kaya ang mga tao po, thank you Hansel. Si Hansel parang may posisyon. Kasi baka matap. Thank you Hansel. Diba? Kapag may panganib, ang sabi doon ay ayaw magpuntahan para suportahan ang tao na nangangailangan sa gitna ng peligro. Ano ang pinag-aralan yung ating antibodies? Ganun pala. Kapag mayroong panganib, may infection sa ating katawan, automatic silang lahat. No? Automatic, nagpupuntahan silang lahat. No? At kung saan sila dumadaan, nagsushortcut na. Tumatago sila sa ugat, tumatago sila kung saan, dire-diretso sila doon. At makikita natin yung antibodies, ang galing nga ang galing ng design ng Panginoon. Ang gagawin niya, i-corner niya yung infected na cell, co-cornerin niya, at pagkatapos niyang makuha, no, na nasa loob niya na, ang gagawin niya, pasasabugin niya yung sarili niya para mamatay yung germs sa loob ng katawan natin. Ganon na nag-sacrifice yung antibodies para mag-preserve tayo. Pinalalakas natin ang ating immune system. No? Kaya lang, ang ginawa ng ibang tao, pinahina ang immune system natin.
Inalis tayo sa labas, pinapasok tayo sa loob. Gusto natin makalanghap ng hangin, sirahan ang ating bibig. Gusto natin makipag-usap, interaction, pinaghiwalay tayo. Ano naman yung ginagawa nila? No? Yan. Kaya sabi rito, He provided a rallying point. Kapag mayroong tao na may peligro na nagaganap sa kanya, ang sabi ng Panginoon, puntahan tayo, suportahan natin ang ating mga kapatid, no, na nangangailangan ng kanilang, ng ating tulong, ang sabi ng ating Panginoon. No? Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa Galatians, sabi, bear ye one another burden. Ano po ang sabi ng Panginoon? Magdalahan tayo ng bigat ng bawat isa sa atin. Bear ye one another's burden. No, tayo po ay magtulungan, ang sabi ng ating Panginoon. Yan, sabi sa Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Sabi rito, 6, 1 and 2 ng Galatians, Brethren, if a man be overtaken but in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kapag daw mayroon tayo isang tao na nanlulupaypay na sa kanyang spiritual, yung tao na malakas sa kanyang spiritual, ay kanyang alalayan ang mga nangihina sa with the spirit of meekness, may pagpapakumbaba, considering thyself, baka darating din ang panahon, tayo ang manghina at sila naman ang gagamitin ng Diyos para tayo po ay lumakas. Kaya nga sabi rito sa verse 2, bear ye one another's burden, so fulfill the law of Christ. Magtulungan tayo. Kaya nga sabi dito na Nehemiah, pag napapagod na kayo, merong panganib, magtunog lang kayo ng trumpeta, magdadatingan kami, susuporta kami sa inyo. Ang sabi rito ng ating Panginoon. Kaya napakaganda, no, na tayo po ay magtulungan, no, para tayo po ay umusad. Kung tayo po ay may crab mentality, yung ibang bansa meron tinatawag na caterpillar's pillar. Ang galing, ano? Caterpillar's pillar na ano namin yan, natalakay namin yan nung ako po ay college pa sa New Era. Ano daw yung caterpillar's pillar? Yung caterpillar, di ba? Kapag sila ay tatawid sa isang sanga, yung unang caterpillar muna ang hahawak sa magkabilang sanga. At pagkatapos, yung isang caterpillar naman ay dadaan sa kanyang likuran para makatawid. Caterpillar's pillar. Nagtutulungan. Sabi nga, fill in the gap. Pag hindi kaya ng isang kapatid, tayo na ang gumawa. No? Kung nahihirapan na siya, kapatid, ako naman, tutulungan na kita. Magtulungan tayo. Ang sabi rito na natin Panginoon. He provided a rallying point. Tayo, ganun din. Kapag merong napapagod na, umalalay agad tayo. Fellowship, importante yan. Makipag-fellowship tayo sa isa't isa. Matutuwa din ang buhay sa mga young po natin. Namilis na daw nila magkape sa amin. Hindi na sila nakakapunta sa amin. Pumupunta lang naman yan kasi may internet kami. May internet in church, ay di na pupunta. Hindi, minsan naman nakipagpento sa amin. No, kailangan natin yan, interaction, fellowship one with another. And then, ano pa? Yan, tapusin natin. Tapusin natin. Una, the place. Ano yung the place? Itong the place, ang sabi rito, tayong lahat sa verse 21, Nehemiah chapter 5 verse 21, ang place. So we labored in the work, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. So we labored together. We, tayong lahat. Minsan tayo, kinakailangan natin ng kaibigan, no? Para makapag-encourage sa atin. Natandaan niyo si Elijah, si Elijah, nung siya po ay ginagad ni Jezebel na siyang patayin, for 40 days, siya ay pinakain ng Panginoon, pinagpahinga ng Panginoon, and after that, ang sabi ng Panginoon, eto si Elijah, magiging kasama mo, mag-i-encourage sa'yo, gagamitin ng Diyos. Si Paul,
Merong Barnabas na nag-i-encourage sa kanya. Si David, merong Jonathan na nag-i-encourage sa kanya kapag meron siyang problema. Ang sabi nga, si Jonathan tsaka si David talagang sobra ang kanilang pagtitinginan, higit pa sa magkapatid. No, minsan may mga kaibigan tayo, higit pa sa magkapatid ang ating turinan. Yun nga, isang sa mga kaibigan ko, yan, sila Brother Bunny, Panchay, pinsan ni Linwood, talagang nagtatawagan pa rin kami yan, nagkukumustahan. Sa dami ng aming pinagdaanan, no, parang talagang mahigit pa sa magkapatid. Yung aking kaibigan, Palawan, si Pastor Jonathan Dapwit, no, na magkasama kami sa ministry. No. Lagi yan. Yung mga young people namin, na mga professional na ngayon, sa Grace Baptist Church ng araw, nakita ko sa Facebook, talagang successful na. Sabi nga, mag-reunion tayo. Dito kayo minsan mag-church, tapos dito na tayo kumain. Para magkasama-sama tayo. Para ma-encourage tayo sa bawat isa. At ano ang principle? Ang sabi rito, sa verse 21, verse 23, verse 22, likewise, at the same time said unto the people, let everyone with his servants lodge in Jerusalem, that in the night they may be a guard to us and labor on the day. And the sabi sa verse 23, so neither I nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which followed me, none of us put off our clothes, saving that everyone put them off for washing. Nagtutulungan sila. At ang kanilang principle, ang sabi rito, God will fight for us. Ang Diyos ang tutulong sa atin na tayo ay Kanyang ipagtatanggol. Sabi ng Panginoon, di ba sabi ni Nehemiah, magsama-sama tayo. Huwag tayong matakot sa kanila. For our God will fight for us. Ano sabi sa mga verses? Tignan natin. Nasabi rito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ito yung panahon na si Jehoshaphat ay makikipaglaban sa isang hari. No, sabi rito, listen, all of you of Judah and you inhabitants of Jerusalem and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of his great multitude, for the battle is not yours but God's. Sabi rito ng Panginoon, huwag ka na mag-alala. Panalo ka na. Kaya nung ginawa ng Jehoshaphat, nag-assemble siya ng choir. Panalo na pala tayo. Magkantahan na lang tayo. Kaya nung sumugod sila, hindi naman sundalo kasama nila, mga choir. Patay kayo. Ito na, choir namin. Yan, nagkantahan ng mga choir. At sila, yung kalaban nila, ewan ko kung bakit. Sabi nga ng mga komentarista, nagpatayan. Nung narinig yung choir nila Jehoshaphat, nagpatayan sila. Ewan ko kung maglasong choir na nagpatayan nga, yung kalaban. Wala silang ginawa. Nung panahon ni Gideon, di ba? Wala naman silang ginawa. 300 sila, laban sa napakaraming bansa. Ang dala-dala nila, isang sulo, at isang palayo, isang trumpeta. 300 sila. Hindi wala naman silang ginawa eh. Nagpatayan yung kanilang mga kaaway. Noong panahon ni Hezekiah, yung mga Assyrians, di ba, nasa palibot na ng kanilang bayan, 185,000 Assyrians. Nanalangin ito si Hezekiah, sabi niya, Panginoon, iligtas mo kami. Huwag ka na mag-alala, panalo na kayo. Kinabukasan, nakita nila, patay lahat ng kalaban. Nagpadala ang Panginoon ng isang anghel. Isa lang na anghel. Laban sa 185,000 na Assyrians. Tandaan natin, tagumpay na tayo eh. Tapos na laban, ang sabi ng Panginoon. Hindi tayo nakikipigma. Ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Kaya angkinin natin na tayo po ay tagumpay na sa ating Panginoon. Yan. Kaya sabi rito, tingnan natin. Yan. Tingnan natin ang ating sabi. Panglima, He occupied them in the ministry of service to others. No? Pinaalala niya, tayo magtulungan sa verse 21 to 23. Magtulungan tayo. Ang sabi rito, magbantayan tayo.
Kayo muna ang magtatrabaho, kami ang magbabantay, bukas kami ang magtatrabaho, kayo naman ang bantayan nyo kami. Mula umaga hanggang sa paglubog ng araw, magkakasama sila, at sila ay kukuha nga, sabi nito, ng tubig, at hindi na nga sila nagpapalit ng kanilang damit. Dahil wala na silang panahon. Naalala ko si Tatay Banga, yung tatay-tatayan namin sa veterans. Nasa langit na ngayon. Lagi namin kinakanta yung Let the lower lights be burning. Nakabanjo siya. Sabi niya, 3 taon na ko sundalo. Kahit minsan hindi ako nagpalit ng damit. Oo nga. Hindi nagpalit. Nagpapalit ka pa ng damit? Kaya na? Naarawan, naulanan, naputikan. No? Siguro pag hinubad yung damit, maglalakad ng mag-isa yun. Buhay na yun. Oo, ganun daw. Hindi sila nagkasakit. Hindi sila hindi humina katawan nila. Tayo, no? Tayo. Huwag kayo lalabas. Absorb kayo ng mask. Maglagay kayo ng alcohol. Lahat nagkakasakit ng tao. Hindi lumalaban ang katawan sa immune. Hindi nagpo-produce ng immune system natin. Dahil walang germs, walang paglaban ng immune system. Kaya sila sabi rito, magtulungan sila. At sabi nga, halos hindi na nga sila nagpapalit ng kanilang damit. Sabi rito sa bandang huli. At sila ay nagtutulungan. Diyos ay naman kailangan natin. Magtulungan tayo. Maging encouragement tayo sa ibang tao. Ano huling verse natin? Tignan natin. Conclusion, una. Refocus our attention to the Lord. Pag nawawala na tayo sa ating focus, ibalik natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Pangalawa, remain a healthy balance, no? Or maintain a healthy balance. Magtiwala tayo sa Panginoon and at the same time, mag-ingat din tayo. Pero huwag tayong sobrang takot sapagkat hindi tayo binigyan ng takot ng ating Diyos. Pangatlo, return to our rallying point, no? Pumunta tayo kung saan meron tayo, kung saan kinakailangan ng ating presensya, doon tayo pumunta. Kung saan tayo makakatulong, doon tayo tumulong. Kung saan tayo mapapakinabangan, doon tayo pumunta, doon tayo gumawa. Return to our rallying point. Sabi na, redigging our wells, yung mga balon na matagal na natin napakinabangan at natabunan na ng lupa, bungkalin natin para mapakinabangan uli. Pang-apat, re-energize our spirits through ministry to others. Sabi nga na isang theologian, gusto mong maging miserable ang tao? Sabi niya, live only to yourself. Live only to yourself. At magiging miserable ang iyong buhay. Sabi nga ni Chuck Swindoll, i-implement mo sa buhay mo yung I, me, mine, myself. I, me, mine, myself. At magiging miserable ang iyong buhay. Stay in touch with the needs of others. Itong si Nehemiah, tinuruan niya ang kanyang mga kasamahan na magtulungan, tingnan kung ano pa ang pangangailangan ng ibang tao. At di ba si Rockefeller, yung matagmayamang mama, na napakayaman niya, anong ginawa niya? Meron siya karamdaman, sabi nga Nanay Julie. Pinamigay niya, tumulong siya ng tumulong. Hanggang sa kanyang pagtulong, nararamdaman niya, masarap palang tumulong Masarap tumulong. At sa kanyang pagtulong, nawala yung sakit niya at tumanda pa siya ng 90 plus bago siya namatay. Mamamatay na siya dapat noon dahil may karamdaman na. Pero sa kanyang pagtulong, dumaan ang kanyang pakiramdam. At nakita niya, sabi niya ito, maganda palang tumulong. Nakakabuti sa ating katawan. No, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Kinakailangan natin, meron tayo maitutulong mas maganda na tayo ay makatulong sa ibang tao. Yun naman ang sinasabi ng Panginoon. Tayo ay magtulungan. Then lastly, sa ating verse, sabi rito, basahin natin sa Romans chapter 12. Ito na tayo magtatapos. Romans 12:8. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. Diba sabi nga ng Panginoon,
cheerfully. May halong kagalakan sa Panginoon. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Kung inilagay tayo ng Panginoon, gampanan natin ang ating tungkulin sa Diyos, kahit ano pa ang sabihin ng iba. Ang Diyos ang naglagay sa akin, gagampanan ko, sa Diyos ako titingin. Take the responsibility seriously, and if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Kung tayo naman ay mahapagin, naalala ko itong mga yampro, sila ay medyo kumikita na. Minsan nakikita nila yung pangangailangan ng ibang tao. Gusto nila tulungan. At meron silang puso na talagang tumutulong na talaga. Hindi sila mapalagay na hindi sila tumutulong. Sabi nga ni DJ, sabi nga niya, kung tumulong kayong tumulong, magbigay kayo ng magbigay at babalik sa akin yun. Sabi nga ni DJ, si Brother Oscar. Advice niya sa mga professional natin. Magbigay kayo ng magbigay sa Panginoon. Maging matapat tayo sa pagbibigay. At tumulong tayo kung meron tayo na itutulong. At sabi nga ni Brother Oscar, at babalik sa atin yun. Totoo naman yan. Sinubukan din yan ni Kuya Popon. Totoo ang sinasabi ng Diyos. It is better to give than to receive. Kaya kung tayo po ay merong dapat na-encourage. Sana gamitin tayo ng Diyos sa isang tao na discourage na. Para tayo isang malamig na tubig sa kanyang kauhawan. Para tayong tinapay sa kanyang kagutuman. Para tayong damit sa kanyang kahubaran. Tayo po ay maging encouraged sa bawat isa. Magtulungan tayo. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Nehemiah na sa Panginoon ay binigyan niyo ng talino upang mapamahalaanan niya ang kanyang mga tao upang matapos ang mga bagay na inyo pong ipinagagawa sa kanya. Nawala kayo ng Diyos, ganoon din po kami. Meron po kayong pinagagawa sa amin, tatapusin namin ito kahit ano ang mangyari. Kami ay inyong pong gabayan, proteksyonan, Panginoon. Ang habang kami, Panginoon, ay naglalakbay patungo sa inyong kaharian. At nawa, Panginoon, ang aming buhay ay maging daluyan na inyong pong pagpapala. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagkakataon na ma-encourage namin ang mga kapatid namin na nanlulupay-pay, Panginoon. At kami naman, kapag dumating sa amin ang panahon na kami naman ay nangihina, sila ang aming kukunan ng pagkalakasan, ang aming pamilya, ang aming magiging inspirasyon upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At sama-sama natin, Panginoon, sasalubungin ka sa iyong masayang pagbabalik. Patuloy po ninyong pagyayamanin ang inyong mga salita sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mga mga subscriber, kung pindulo dito subscribe. Nasa million na ba? God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows